beloved Boss Mike Cervera. Sentral ng Pilipinas na palitan ng mga hayop ang mga larawan ng mga bayani at leader. Sa ilalabas na bagong polymer banknote, pinuna ng grupong August 21 Movement o ATOM. Kayo naman, Atom. Palibasa. Palibasa, mga DDS kayo eh. Tuloy. Ito anila yung unang beses sa kasaysayan na hindi kasama ang mga bayani ng Pilipinas sa disenyo ng pera. Mas masahol pa obra ito sa bagong lipunang bills na inilabas noong martial law. Pero may Nako, mga binanggit pa na naman yung martial law. Alam nyo na, anti-Marcos to. mukha pa rin ng mga bayani at leader. Kitang grupo sa loob ng mayigit 2 dekada, sinusubukan na baguhin ang kasaysayan at burahin sa alaala ang mga lider at bayani na nagtanggol sa bansa. Nako po! Ano ba namang klaseng pananaw yan? Pati pera ba naman? Di gusto nyo, palagay nyo ng tarpaulin doon sa EDSA. Lahat yun, no? Lagyan nyo ng mga mukha nila. Para lang sa ganun maging masaya kayo tuwing dadaan kayo sa EDSA. Yung mga idol nyo, kakawayan yung yangga. Diba mga kababayan? Daming pakutot ng mga to eh. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at pamilyang Marcos ukol dito. Pero ayon sa Kasalanan na naman niya. PSP, sa ngayon hindi pa naman aalisin at hindi inihihinto ang paggawa ng perang papel na may mukha ng mga bayani at leader. Ayun naman pala. Kayo talaga ano dahilan ng BSP? Nais lamang tinumano nilang i-promote sa ating pera ang mga endangered species na hayop at halaman. Ayun naman pala. May gusto lang i-promote mga kababayan ng BSP, di pa pinagbigyan. Ay, shoutout po sa inyong lahat. Nandyan yung mga moderator. Si Pachuchay, si Arnold Lopez. Pakibati naman silang lahat. Tuloy. Na tanging sa Pilipinas lang makikita. Kita nyo? Double Wait. Dito natin puntahan. Ulitin ko lang. Mga kababayan. Narinig nyo naman, sige, tuloy. Desisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na palitan ng mga hayop ang mga larawan ng mga bayani at leader. Bakit naman? Sa ilalabas na bagong polymer banknote, pinuna ng grupong August 21 Movement o ATOM. Yan po muna. Yung Atom daw. Anti-Marcos yan. Ito anila yung unang beses sa kasaysayan na hindi kasama ang mga bayani ng Pilipinas sa disenyo ng pera. Mas masahol pa Putik na yan. Ilagay nyo na lang yung mukha ni Bato dyan. Lagay nyo na rin yung mukha ni Digong. Lagay nyo yung mukha ni Sara. Lagay nyo yung mukha ni Bongo. Lahat yung mga grupo ng mga Duterte Yun lang yan eh. Dami nyo pang kineme. Lagay nyo dyan yung mga mukha nila. Total naman, mga hayop yung mga yan. Mr. President! Kung hayop lang din pala ang ipopromote natin. Hindi natigis. Bakit hindi na lang yung mukha ni Digong, mukha ni Sara, mukha ni Bato, mukha ni Bongo? Yung mga yan. Hayop din yung mga yan Kaya siguro nagseselos yung mga kaalyado niyan. Kasi wala yung mga mukha nila riyan. Di ba? Ano kaya itsura ng 100 kung yung mukha ni Bongo at saka ni Batoy nandyan? Siguro kapag yung mga mukha nila nandiyan, walang reklamo Putik na. Hayop eh. Di ba? Sige tuloy. obra ito sa bagong lipunang bills na inilabas noong Ako, yan kita nyo, may tigre dyan. Di ba tigre? Si Pangulong Bongbong yun. Baka sabihin na naman nila, bakit tigre yan eh? Yan yung ni Pangulong Bongbong. Sige tuloy. ang martial law, pero may mga mukha pa rin ng mga bayani at leader. Meron din naman pala. Etong Agila. Ano pang nirereklamo nyo? Meron naman dito si Sara. Puti ka daming, ang dami nila eh. Eto, si Sara. Tuloy. Grupo sa loob ng mayigit 2 dekada,
Oh. Sinusubukan na baguhin ang kasaysayan at burahin sa alaala ang mga lider at bayani na nagtanggol sa bansa. Naku! Binigyan nyo lang ng masalamang kahulugan. Ang babaw ng dahilan na binubura yung kasaysayan. Oo, ano yung mababaw. Kung gusto nyong gawin, wag mabura ang kasaysayan, ilimbag ninyo. Gumawa kayo ng mga libro, di ba? Ang dami nyong ginawa. Tas gumawa kayo ng website. Ganon! Tapos gilagay nyo sa mga Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Lahat! Di ba? Pera, umiikot yan. Di naman pinapansin ng tao yan. Sino pumapansin? Di ba? Tinitignan nyo lang yung kung magkano yan. Speaking of pera, mag-ingat kayo ha. Maraming peke daw na lumalabas na naman. Siyempre, alam nyo naman yung mga hinayupak na mga politiko, ginagawa nila panggastos yung pekeng pera. Sige tuloy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at pamilyang Marcos. Huwag nyo nang kunin. Kukunin nyo pa yung panig ng Malacanang. Ganito lang naman ang katwiran dyan. Weather lang yan. Pag naging presidente kayo, di gawin din ninyo, lagay nyo mga mukha nyo. Ganun lang kasimple, di naman kami magre-reklamo. Di ba, mga kababayan? Magre-reklamo kayo? Di ba? Lagay nyo yung mga mukha nyo. Putik na, pati yan issue sa kanila yan. Oo. Issue! Putik na yan, issue! Siyempre, kwento. Pagdating naman doon sa mga sinasabi nila mga kababayan na na binabago yung kwento ng kasaysayan. Putik na yan, parang malabo naman yan. Di ba? Mukhang malabo yan Boss Mike Nasaan na yun? Mukhang nawala. Wait lang. Titignan ko rito sa aking cellphone. Nasaan na? Ito. Bakit hindi pumasok ito? Wait. Ito. Yan. Yan. Anak ng pating kayo. Ang dami nyong arte. Diba mga kababayan? Hanapin ko lang Meron lang akong hahanapin din Meron ako ipaparinig sa inyo. Nasaan na yung Boss Mike? Ito, wait lang. Hanapin ko lang. Hanapin ko lang mga kababayan Ibang klase kasi itong mga ito nasaan na? Ito. Ito. Yun. Ito pala. Wait. Yan. Okay na. Okay na yan. Anak ng tinapa na yan. Dami kasing mga alam nito mga kababayan. Bago tayo mag-umpisa uli, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe mga kababayan. Ano masasabi niyo rito sa pera na ito? Dahil sa sa pagbabago daw para baguhin ang kasaysayan. Ulitin ko lang. Sige tuloy. Desisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na palitan ng mga hayop ang mga larawan ng mga bayani at lider. Sa ilalabas na bagong polymer banknote, pinuna ng grupong August 21 Movement o ATOM. Ito anila yung unang beses sa kasaysayan na hindi kasama ang mga bayani ng Pilipinas sa disenyo ng pera. Mas masahol pa obra ito sa bagong lipunang bills na inilabas noong martial law. Kita nyo mga kababayan, talagang sinisingit pa nila yung martial law. Siyempre, ano pa bang gusto ninyong gawin dyan sa martial law? Di pa rin kayo nakamove on. Diba? Diba? Move on na kayo dyan. Anak ng tinapa na yan, Di pa rin kayo move on dyan. Siyempre, ano ba yung meron mas sa martial law, mga kababayan? Ano meron? Eto, mga kababayan. Yan. Masama ako dyan kasi kwento mo yan. Masama ako dyan, malamang. Siyempre, kwento nyo yun Masama si Pangulong Marcos doon. Tama ba mga kababayan? Ulit. Kwento mo yan, masama ako dyan kasi kwento mo yan. Masama ako dyan, malamang. Anon? Malamang. Kwento nyo yun anong malay namin nun?
Marami rin naman may kwento ng mga ng mga lolo't lola namin. Mabuti ang mga Marcos. So ano paniniwalaan namin? Siyempre yung mga yon, yung mga lolo't lola namin. Eh yung kwento nyo, mga antay kayo eh. Kaya ang kwento, di ba, Argo? Kwento. Kwento mo yan, masama ako dyan. Kasi kwento mo yan, masama ako dyan. Masama talaga. Di ba? Isa pa. Isa pa. Malamang, ayaw mong malamangan. Oh, yun. Ayaw nyo malamangan. Kaya gusto nyo, yung mukha nyo, lagay dyan sa mga pera na yan. Lagay natin, Oo, no? Bakit nga ba hindi? Total, mga hayop din naman yung mga yon. Nangunguna dyan sa 1,000 si mukha ni Digong. Sa 500, lagay nyo na mukha ni Shara. Oo. Sa 200, lagay nyo mukha ni Bongo. Sa 100, lagay nyo yung mukha ni Bato. Sa 50, lagay nyo yung mukha ni Banat Bayan. Oh. Diba? O sa 20, sino ilalagay nyo? O, pumili na kayo sa mga amuyong nila. 20 na lang yan eh. Putik na. Bakit? Dahil, ganun talaga. Kwento mo yan, masama ako dyan. Kasi kwento mo yan, masama ako dyan. Talaga. Masama talaga si Pangulo sa lahat ng naging kwento nyo. Bakit? Kasi mga antay kayo. Di ba? So eto na mga kabak, huwag ka na magpakita dyan. May sumisingit. Putik na yan. Sige, eto na mga kababayan. Punta na natin. Pasok. Rin ng mga bayani at lider. Giitang grupo sa loob ng mahigit 2 dekada sinusubukan na baguhin ang kasaysayan at burahin sa alaala ang mga lider at bayani na nagtanggol sa bansa. Hindi naman. Walang gano'n. Kita nyo, ginagawa na nilang issue. Pati si Jose Rizal, tinanggal sino? Diba? Sa piso, nandun, oo. Pero mga kababayan, sa mga mas matataas, sa mga papel, meron bang Jose Rizal doon? Wala. Tinanggal eh. Dati meron yun eh. Yung kwento na nga lang sa akin yun. Yung yung pera na papel mga kababayan. Yung piso tsaka 2 piso. Jose Rizal yun eh. Oo, sino nakaabot nun? Papel na piso, 2 piso. Di ba? Meron? Papel, Jose Rizal? Sige tuloy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at pamilyang Marcos ukol dito. Pero ayon sa BSP, sa ngayon hindi pa naman aalisin at hindi inihihinto ang paggawa ng perang papel na may mukha ng mga bayani at leader. Yun naman pala! Para saan nga ba ito? Di ba mga kababayan? Para saan ito? Kung hindi naman pala binubura, at hindi pa rin tinitigil yung paggawa ng mga pera na nandoon yung mukha ng mga totoong mga bayani, kaya lang mga kababayan, dapat tanggalin na dyan yung mukha ni Cory tsaka ni Ninoy eh. Di po ba? Kasi tuwing makikita ko yung pera, sa sama ng loob ko, nandoon yung mukha ni Ninoy, ni Cory. Wala, ginagastos ko. Ganyan, sige, gastos! Kasi nakakainis eh. Ayan tuloy, nauubusan ako lagi ng pera. Dapat naman yung pera. Pag nakita mo yung pera, gaganahan kang itago eh. Pero kapag nakita mo yung pera at nandun yung mukha ni Cory at saka ni Ninoy, nako po, sabi ko sa inyo, sa samaan ng loob nyo, ipambibili nyo ng kung ano-ano. Kahit nga hindi nyo kailangan. Kahit nga hindi nyo kailangan, bibili kayo, mawala lang yung pera sa inyo eh. Diba? Sana naman pwede ba yung 1,000? Total naman eh. Napatunayan na natin talagang si Pangulong Ferdinand Marcos pwede nang gawing bayani. Oo. Pag yun ang nandoon, yung mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nasa 1,000.
sigurado, hindi na ko nagagastusin niya. Bakit? Maalala ko, Ilocano, kuripot ito. Kailangan manahin ko. Kaya, isusubi ko. Ganon dapat eh. Kaso mga kababayan, makikita nyo, mukha ni Cory, mabibwisit kayo. Mukha ni Ninoy, nako! Oh, di ba? Bibili nyo ng kung ano-ano. Kasi nakakainis. Oh, tuloy. Anong dahilan? Nais lamang tinumano nilang i-promote sa ating pera ang mga endangered species na hayop at halaman na tanging sa Pilipinas lang makikita. Yun naman pala. Gusto lang palang mag-promote. Di po ba? Gusto lang naman palang mag-promote. Yan yung kaparaanang naisip ng gobyerno para naman makatipid-tipid tayo. Kasi yung Department of, ano ba yan? Yung Department of Tourism, mga tamad din. Ay! Department of Tourism, magtrabaho kayo. Ang kakapal ng mga mukha nyo dyan, ha? Putik na yan, no? Tingnan nyo nga. Wala man lang kayong ginagawa. Yun, ninayaw. Di ba mga kababayan? Hindi natin maramdaman yung Department of Tourism. Dati meron pang sari manok. Oh, ngayon ano? Meron tayo. Sino? Ito mga baboy. Oh, si Digong, si Bato, si Bongo, si Sara, mga amuyong. Huwag naman ganon. Gumawa rin naman kayo. Kayo naman, oh, Department of Tourism. Gumawa pa kayo. Nako, nakakahiya. Nagnakaw pa kayo ng video. Di na lang sa akin kayo nagpagawa. Oo, baka libre ko pa. Di ba mga kababayan? Abay, gumawa sila eh. Yung disyerto, mga kababayan. Abay, pinagmalaki na sa Ilocos Norte daw. Kundi ba naman mga gunggong yung mga taga Department of Tourism na yan? Oy, gumising kayo. Baka sumunod kayo sa PhilHealth. Nako, loko kayo. Mga kababayan. Our beloved Boss Mike.